kahit konti na lang po yung kinakain niyo, pero hindi po ninyo naiintindihan yung konsepto na nagre-recalibrate yung katawan, nag-a-adjust po siya, natututo po siyang magtipid. Kapag ka na-sense niya na, OMAD na lang siya ng OMAD, konti ng konti na lang kinakain niya per day, matututo mag-slow down yung metabolism mo. Darating sa point na kumakain ka ng same mong kinakain, pero nagsa-start ka mag-gain ng weight, it's because your body has already adjusted. Marunong na siya magtipid. How do you override that mechanism? Kaya nga po, sinasabi ko sa iyo, number 1, to promote metabolic flexibility, variety. Wag po tayo masyadong restrictive. Hindi po talaga pwede ang masyadong restrictive. Kasi kaka-restrict mo over time, darating ang punto na marunong na magtipid yung katawan. Number 2, lagi kong sinasabi sa inyo, movement. Napakahalaga po. Kaya nga, hindi pwede na aasa ka lang sa nutrition. Why do you need movement po ba? Bakit nga po ba kailangan natin ng resistance training in particular? Hindi lang basta cardio. So cardio, yan yung mga walking, zumba, swimming, cycling. Hindi po yan sapat. Bakit kailangan natin ng resistance training? Kasi we need to build muscles. Ito po kasi yung gumagastos, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na mukha kang bato-bato. Like ako, hindi naman po ako bato-bato. But as you can see, meron po tayong muscle mass, no? Dito sa legs, sa abs. Bakit mahalaga ang muscles? Because it's your muscles that are going to consume yung energy po na kinakain natin. Yan ang nagpo-promote ng metabolic flexibility, kapatid. Yes, pumayat ka nga, pero wala ka namang muscles na mag-consume ng energy na kinakain mo. At some point, halos wala ka ng kinakain, pero nagsa-start ka na naman ulit mag-gain ng weight. You do need to build your muscles. It is good that you're doing cardio. That's one part of exercise. But the second part, mas mahalaga, resistance training. Muscles burn energy. It helps you to get into metabolic flexibility para po hindi po slowly na naman nagdadagdag yung weight kahit halos wala ka ng kinakain. Ano po? Ikatlo, lagi kong sinasabi po, yung sa fasting, kung hindi pa natin na-optimize yung fasting, bagu-baguhin natin, wag lagi pong OMAD. Some days, you will want to do like 12 hours, 14, sometimes OMAD, sometimes 36. Bagu-baguhin po ninyo yung fasting. Ika-apat, yung ating stress levels po kailangan control. Stress is a big factor kung bakit magsuslow down yung metabolism mo rin. Cortisol will counter your insulin. Nakakapag-increase siya ng insulin resistance. So, all these things, kaya nga po, mga kapatid, dito sa platform ko, you don't hear me just talking about, and even in my main platform dun sa Dr. Iris Rada, Holistic Healing Ministry, you do not hear me just talking about pagkain lang, nutrition. No, it has to be holistic. That is just the truth. Ayoko pong dumating dun sa point na halos wala na po kayong kinakain, tapos na-frustrate na kayo kasi tumataba po ulit kayo, or yung sakit ninyo bumabalik ulit. Bakit ganun? Halos wala ka nang kainin. Kasi, kapatid, wala kang metabolic flexibility. Pag wala kang metabolic flexibility, napakain ka lang ng konting carb, for example, kailangan mo siyang bawiin with 3 to 5 days fasting. Honestly, is that sustainable? Hindi po. You do have to have metabolic flexibility. Yes, merong role yung restrictive low carb in the beginning, but it should not be your game plan for the long term.